Kumusta ka? Nandito na naman tayo para sa isang malalimang pagsusuri. Ang pag-uusapan natin ngayon medyo mabigat. Itong mga lumalabas na aligasyon tungkol sa Chinese espionage dito sa Pilipinas. Oo nga. At yung posibleng koneksyon niyan sa mga dating POGO, di ba? Yung Philippine Offshore Gaming Operators. Exactly. Titingnan natin yung mga kaganapan at syempre, paano ba tumutugon ng gobyerno natin dito? Ano ba talaga ang bigat nito sa pambansang seguridad at sapat na kaya yung mga hakbang na ginagawa? Iyan ang magandang tanong. Kasi marami talagang anggulo to eh. Okay, simulan natin siguro sa pinakahuli. Nitong mga nakarang araw lang, katapusan ng Agosto 2025, kinonfirma na mismo ng Malacanang tsaka ng National Security Council, sinabi nila na sineseryoso nila, minomonitor daw talaga nila yung presensya ng mga tinatawag na Chinese sleeper agents dito. Oo. Narinig ko nga yan. Yung mga sleeper agents daw, bale mga espiya na parang tulog lang, nakahalo sa populasyon, tapos bigla na lang aaksyon pag may signal na. Yun nga. At nabanggit pa nga na posibleng may mga miyembro daw ng People's Liberation Army or PLA. Medyo alarming yun, no? Talaga? At alam mo, bago pa nga yung confirmation na yan, may sinabi na rin ng palasyo, mga bandang August 29. Sabi nila may mga hakbang na raw para lansagin itong mga spy network. Pero sinabi rin nila na ongoing pa rin yung verification. So, ibig sabihin, inaalam pa talaga kung gaano kalawak, gaano kalalim tong problema. Hindi pa sila siguro 100% sure sa lahat ng detalye. Okay, gets. At syempre, di talaga natin pwedeng tag-usapan to na hindi nababanggit yung POGO, di ba? Kahit na, pinagbawal na siya officially. Oo, formally banned na via Executive Order 74 noong November 2024 pa. Pero yung anino niyan, andyan pa rin. Kasi doon talaga nagsimula yung maraming security concerns. Naalala mo yung mga raid noong 2024? Oo naman. Yung mga malalaki sa Bamban tsaka sa Purak, grabe yung mga nabalita doon. Yun nga, kasi doon lumabas na hindi lang pala simpleng online gambling. May mga nakitang human trafficking, may torture pa raw, at iba't ibang krimen. At doon din lumakas yung hinala na baka ginagamit lang na parang cover yung POGO hubs para sa ibang activities. Tama, lalo na yung espiya. Based sa mga nakuha raw na ebidensya at sa mga sinabi sa mga hearing sa Senado, si Senadora Risa Hontiveros nga, nabanggit niya yang noon pa, November 2024 pa lang, na may mga Chinese spies daw na nakapasok gamit ang POG. Ay nako. At para nagkakatotoo nga yung mga takot na yun kasi nitong 2025, sunod-sunod na yung mga balita ng aresto. Example, January 20, may inaresto yung NBI, isang Chinese national, pangalang Deng Yuanxing. Oo, naalala ko yan. Kasama pa niya yung 2 Pilipino, di ba? Nahulihan daw ng surveillance gear. Yun nga. At ang matindi, malapit daw sa mga sensitibong pasilidad ng gobyerno, hindi lang basta kung saan-saan. Delikado yon. At parang yun yung nag-trigger sa mga sumunod, Kasi kinabukasan, Jan 21, nag-statement naman yung AFP, Armed Forces of the Philippines. Sabi nila, may tangka daw ang isang foreign power. Hindi pinangalanan pero parang alam na natin kung sino yung tinutukoy, no? parang gano'n na nga. Ang tangka daw, imapa yung mga critical locations dito sa Pilipinas. Kumukonekta doon sa nahuling may surveillance gear. At tapos, mabilis lang, wala pang 10 araw, Enero 30, boom, may panibagong announcement yung NBI. 5 pa raw na Chinese nationals inaresto ulit. Same reason, hinalang espiya. At ang target daw, mga lokasyon ng militar tsaka ng Coast Guard natin. Nakakapraning na yung pattern, di ba? Hindi na siya parang isolated lang. Parang may sistema. Oo. At may isa pang report, itong medyo mas detalyado, galing sa Reuters noong February 28. Sabi doon, 4 daw sa mga Chinese suspects na kinasuhanan ng espiya may koneksyong daw sa mga grupo na nakalink sa Chinese Communist Party, yung CCP. Talaga? CCP connection? Oo. At ito pa yung mas
Nakakagulat na banggit doon na nag-donate pa raw sila, nagbigay ng donation sa ilang local officials natin, pati na rin daw sa mga pulis. Ha? Seryoso ba yan? Ayon sa report ng Reuters, oo. Kung totoo yun, grabe. Hindi na lang to simpleng information gathering. Influence operations na to. Pagtatangkang makakuha ng pabor sa loob mismo ng sistema natin. Grabe nga, nakakalula yung detalye na yan. Tapos, para bang may resback pa? Kasi nung Abril 2025 naman, may balita 3 Pilipino naman daw yung na-detain sa China. Suspetsa rin, espiya. Oo, parang gumaganti, no? Nagpapakita lang yan na umiinit talaga yung tension sa isyong to. Samantala, dito naman sa Pinas, yung Pogo Connection, tuloy pa rin ang investigasyon. Oo, yung kay Mayor Alice Go, di ba? Anong update doon? Ayun, yung Korte Suprema noong Agosto 15, nag-decide sila, basically sinuportahan nila yung supina ng Senado laban kay dating Mayor Guo para ituloy yung Pogo probe. Ah, okay. So, tuloy pa rin yung pag-alam sa posibleng connection niya doon? Oo, pinapakita niya na kinikilala ng korte yung trabaho ng Senado na alamin talaga ang punot dulo niyan lalo na kung may kinalaman sa national security. Okay. Malinaw yung mga pangyayari. Serye ng aresto, may mga investigasyon. Ngayon, punta tayo sa mas malalim na analysis. Ano ba talaga yung mga implikasyon nito? Sa security natin, sa politika, sa batas. Napakalawak niyan. Unahin natin yung security. Obvious na may aktibong banta. Hindi na to haka-haka lang kasi mismong National Security Council na yung nagsabi at andyan yung mga pag-aresto. May mga dayuhan dito na posibleng nangangalap ng intelligence o baka mas malala pa. Ang tanong na lang siguro, gaano kalawak yung network nila? At ano ba talaga yung end goal? Exactly. At dyan napapasok yung political dimension. Alala mo yung report kanina tungkol sa donation sa local officials? Oo, yung galing sa Reuters. Nakakagulat yun. Dagdag mo pa dyan yung mga sinasabi ng ilong security analysts. Ang warning nila, baka raw itong mga sleeper agents na to, hindi lang mga base militar ang minamanmanan. Baka pinag-aaralan din nila yung politika dito sa Pilipinas. Para saan naman? Anong gagawin nila sa pag-aaral ng politika? Ayon sa isang analyst, ang misyon daw ay alamin ang takbo ng politika sa Pilipinas para makaimpluwensya sa resulta nito. Sinabi rin niya ni dating Senator Ping Lacson, nag-warning siya na baka nakapasok na tong mga ahente na to sa mga mahahalagang sektor. Diyos ko, impluwensyahan ang resulta? Ibig sabihin, posibleng target nila yung mga eleksyon, tulad ng 2028 elections. Yun yung pinakamatinding panganib. Isipin mo na lang yung epekto niyan sa soberanya natin, sa demokrasya natin. May mga reports na nga rin, Abril 2025, tungkol sa investigation daw sa Chinese Information Operations at Election Interference. Grabe, nakakatakot yan. Kaya pala may mga nananawagan na palarasin yung counterintelligence natin eh. Nabasa nga sa isang article, kailangan daw ng mas maayos na coordination. NBI, AFP, PNP, lahat sila. Oo, hindi pwedeng reaktibo lang tayo. Kumbaga, hindi lang aksyon kapag may nahuli na. Dapat proaktibo. May kakayahan tayong matukoy sila bago pa sila makagawa ng damage. Tama. At dyan papasok yung legal aspect. Sapat ba yung mga batas natin? May pangil ba talaga para labanan to? Meron naman tayong mga batas, mahalagang maunawaan mo to pati na ng ating mga tagapakinig. Ito yung mga legal na sandata natin, kumbaga. Una, yung pinakadirect, espionahe. May 2 batas dyan. Yung Articles 117 at 118 ng Revised Penal Code. Ito yung general law laban sa espiya, yung pangangalap o pagpapadala ng impormasyong pangdepensa. Mabigat yung parusa, pwedeng reclusion perpetua, habang buhay. Okay, may general law. Ano yung isa pa? Yung mas specific, Commonwealth Act 1616, yung anti-espionage law. Bawal kumuha ng mga plano, litrato, info tungkol sa military camps, bases, classified data para ibigay sa ibang bansa. Sakop nito yung dayuhan, pati na yung Pilipinong kasabat. Ah, okay. So, klaro yung para sa espiya mismo. E paano kung Pilipino yung tumutulong sa dayuhang espiya?
Anong kaso sa kanya? Diyan papasok yung treason, Article 114 ng RPC. Pero importante to ha, ang treason sa pinakamahigpit na definition, applicable lang yan sa Pilipinong tumutulong sa kaaway ng Pilipinas kapag may giyera. Kapag may giyera lang. So pag peacetime, hindi treason. Mas malamang hindi. Pag peacetime, yung Pilipinong kasabat, malamang ang kaso sa kanya ay violation din ng anti-espionage law or kasama siya doon sa kasong espiya under the RPC, conspiracy, ganun. Okay, malinaw yun. So bukod sa espionage and treason na limited nga lang pag wartime, ano pa yung ibang pwedeng ikaso? Lalo na kung, alam mo na, mahirap agad patunayan yung mismong espiya. Marami pa. Depende sa ebidensya. For example, illegal possession of firearms or explosives. Kung mahulihan sila ng baril o pampasabog na walang lisensya. Madalas mangyari yan sa Pogo raids dati, di ba? Oo nga. Pwede ring violation of the Anti-Terrorism Act of 2020. Kung yung mga ginagawa nila, like surveillance o planning, may bahid na ng terorismo. Medyo mataas nga lang yung standard of proof dito, pero posible. At syempre, para sa mga dayuhan. Laging nandyan ang violation of the Immigration Act. Ito yung basehan para sa deportation. Overstaying, peking dokumento, nakagawa ng krimen, o kung itinuturing silang banta sa national security, undesirable alien, kumbaga. So parang may mga layer kala ng batas na pwedeng gamitin. Pero in practice, di ba madalas nauuna yung deportasyon? Lalo na kung di pa solid yung ebidensya para sa criminal case, tama ba? Kadalasan, oo. Kasi yung deportation, administratibo lang yan, under ng Bureau of Immigration. Kung mapatunayan ng BI, usually based sa intel report, na banta yung dayuhan, pwede na siyang ipa-deport kahit wala pang conviction sa korte. Mas mabilis na paraan para maalis yung threat. Mas mabilis nga naman. Meron ding ibang administrative measures, like asset freezing. Kung may ebidensya na yung pera nila galing sa pago or ginagamit sa espya or terorismo, pwedeng ipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council, yung AMLC, yung mga bank accounts and properties nila. Under yan ng Anti-Money Laundering Act o AMLA, para mapigilan yung paggamit ng financial system natin sa krimen. At syempre, kung yung Pogo yung cover nila, may mga kaso pa rin na Pogo-related. Tama. Violation ng anti-illegal gambling laws, mga regulasyon na nilabag nung Pogo bago pa siya naban. So kung titignan mo yung buong picture, kailangan talaga ng teamwork dito. Mula sa intel gathering, AFP, PNP, NISA, investigation and arrest, NBI, PNP, prosecution, DOJ, hanggang deportation, BI, at asset freezing, AMLC. Ang challenge, gaano ka-effective yung pagtutulungan nila? Smooth ba? Yun nga eh. At dito na papasok yung tanong ko para sa'yo na nakikinig sa atin ngayon. Sa harap ng lahat ng itong mga pangyayari, mga warning, itong mga batas na tinalakay natin, gaano kalaki yung tiwala mo sa kakayahan ng sistema natin ngayon dito sa Pilipinas, mula sa intelligence hanggang sa korte, hanggang sa deportation? Kaya ba talaga nating matukoy, mapanagot, at lalo na mapigilan itong mga banta ng espiya at dayuhang impluensya, lalo pat posibleng konektado to sa mas malalaking issue sa riyon? Mahalaga yung tingin mo dito. Kung may gusto kang idagdag, may komento ka o analysis, i-share mo naman sa amin. Gusto namin marinig yan. Oo, at para lang isummarize yung legal aspect, yung mga pangunahing batas na pwede nating gamitin. Una, yung contra-espionage sa RPC at CA 616. Pangalawa, yung treason para sa Pilipino, pero usually pang wartime. Pangatlo, illegal possession of firearms, explosives. Pang-apat, yung Anti-Terrorism Act. At panglima, yung Immigration Act para sa deportation. Plus yung asset freezing sa ilalim ng AMLA. Yan yung mga sandata natin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Talagang mabigat at kailangang tutukan nating lahat. Para sa iba pang mga ganitong usapan na nagbibigay linaw sa mga komplikadong isyo, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.